before, di ba, sinasabi ni VP Sara na parang dapat suportahan yung kwento ng 18X military, dapat na i-hearing, mga clear. Sa akin, the first time siyang nagsalita patungkol dyan, feeling ko, part siya nun. Feeling ko So, pwedeng hindi to totoo, pero yun yung nararamdaman ko, na parte siya nun. Okay? Bakit? Pinupush niya At, nako mga clear, meron pa siya sinabi na okay. Sa isang interview, sabi niya, teka lang, hanapin ko lang bago to. Okay, tani lang Partito ko nung interview nung siya, kasama niya si Madam Gloria dito tayo. Tingnan natin kung may video Okay. Pakinggan niyo to mga kaklir Alam ko na dinig niyo to, pero pakinggan ulit. VP, sabihin sa'yo ito ba? Manimaan ka kinsa tong mga ni-traidor sa inyo. Ano daw? May nag-traidor sa'yo? Alam mo, nadinig ako nag-traidor Okay? Mga clear. Sa Davao to, di ba? Meron ditong may reporter dito. Hindi ko alam po sino. Nabasa ko lang dito. Na nag-feed siya ng maling info kay VP Sara. Or nag-feed siya ng question na meron siyang conclusion. Ito yan Meron siyang conclusion na negatibo sa gobyerno. Pero wala siyang basihan para magbigay siya ng conclusion na yun tapos itatanong niya kay Vice Presidente. Example. Halimbawa lang galit na galit yung mga tao kay Pangulo kasi ganyan. Yun yung tanong niya. When in fact, yung question na yun na galit ang tao kay Pangulo Marcos Jr., walang basihan. So the problem now with VP Sara, gagrab niya lang yun. Bakit? Optics, soundbites. Sumasagot siya ngayon sa question na walang basihan. Kaya tuloy, nagiging source siya ng fake news. Kasi itong mga ibang reporter dito, lumalabas, pakiramdam ko, alagad niya. Especially pag nasa baluarte niya. Okay, pakinggan mo. Okay. Ay, sana pa yan? Pakinggan natin. Dili ka madumot. Dili ka madumot. Manimaan ka kinsa tong mga Itong si paano to? Montalvo. Pag nagtatanong yan, di ko alam kung expression lang yan. Pakindat-kindat pa yan traidor sa inyo. Dili ka madumot. Di ba nakita niyo? Pakindat-kindat pa. Di ko alam kung mannerism niya yan Dili ka madumot. Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. Wow. Diba? WOW. Wow. Corruption, ang aabuso nila, di niya palalampasin. Diba? Parang, wait. Nasa yung issue ng confidential funds? Nasa yung issue ng 15 million na ginamit yung fake na AFP certificate? Alam mo kaya yung lagi ko yung example kasi wala silang lusot dun Diba? Kung mambato ng issue ng korupsyon, parang yung tatay niya, hindi naging corrupt. Yung tatay niya parang hindi umaming nagnakaw. At yung tatay niya parang hindi may issue ng pang-aabuso sa patayan. Ang linis. Nagsasalita si VP Sara, ang linis niya. Yun yung dating sa akin. Ang linis niya. Wow. Yung issue ng korupsyon at pang-aabuso, hindi yan personal sa akin. Pero, di natin palalampasin. Lumalagpas nga yung issue ng confidential funds Lumalagpas nga yung issue ng pagbabanta sa buhay Lumalagpas yung issue ng meron kang kakilalang assassin Di ba? Lumalagpas Tagusan parang ang dating ito yung ginawa niya, pero tagus-tagus ang tingin, parang wala siyang ginawa. Pagmumura pa lang, abuso na yun Diba? Yung lagi mong hiramin, yung chopper, at sabihin sa Pangulo na siya ang priority, hindi ang Pangulo, hindi si First Lady. Siya ang priority. Di ba abuso yun?
Di ba abuso yun? Okay, so pinakita ko lang sa inyo yan, pinakita ko lang sa inyo yan. Okay? So, ito, dito tayo sa maleta, mga ka-clear. Okay? Tapusin ko to, saka natin i-analyze. Antayin natin, tapos kunan natin ng picture, tapos ilabas na namin na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. Antayin natin, tapos kunan natin ng picture, tapos ilabas na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. Okay. Nakakita. Kahit hindi siya magkamali doon sa namin. Pero nagbibigay siya ng hint na merong ilalabas ng mga pictures ng mga bagong maleta. So, si maleta na walang pera na laman. Diba? Gagawa ulit ng kwento? Itong maleta pa lang ng 805 billion? Hindi pa nga ito masagot-sagot ng tama Maleta ba to? Supot ba to? Envelope ba to? Hindi masagot-sagot ng tama. May ilalabas na naman kayong maleta. So, ito tingin ko mga clear. Hindi kasi nakiklik yung kwento ni 18 former Marines. Ito yung mga ka-clear. Di ba? Hindi kasi nakiklik, especially itong may isang picture na lumalabas na sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Sa panahon ni Speaker Lord Velasco. Sabi niya ng Ombudsman 2 days ago, pero wala lumalabas na Lord Velasco. So, hindi siya nakiklik, hindi siya ginagrab ng mga nag-iisip na mga Pilipino. Igagrab lang yan mga troll. Na kahit walang ebidensya, ebidensya, ipipresume nila na may pera yung maleta. Diba? So, since hindi siya kinakagat mabuti, gagawa ulit sila ng kwento? Maglalabas na naman sila ng picture ng maleta? Itong tanong. Yung duffel bag. Tanong natin. Wait, Okay. Wait. Okay. Diba? Yun. Paano yung, siguro ang tanong sa kanya. Sino ba yung kilala na duffel bag? Duffel bag ang lagayan ng pera. Ano yung sinabi ni Ma'am Gina Acosta kung saan nilagay yung 125 million? Saan nga ba nilagay? Wait lang 125 million was 4 yata yun. May nasagap kasi ako Duffel bag ginamit doon. Ayan, in casual, gym bag. 4 large gym bags. Diba? Gym bags, 4 ang lagayan. Diba? 4 ang lagayan nung pera. Okay, tignan natin kung pareho itsura. Ayan, tignan natin. Duffel bags and gym bags differ primarily in purpose and structure. Duffel bags are larger, versatile, and cylindrical, ideal for travel or heavy bulky gear. Gym bags are smaller, compact, pero parang similar na rin, di ba? Okay, tingnan natin similar ba sila? Duffel bags and gym bags are similar in their soft-sided, top-loading design used for carrying athletic gear and personal items. Okay, so, noon, panahon, nito, parang ang uso, duffel bags. Kung saan daw nilalagay ang datong talaga, no? Pera. Duffel bags, di ba? So, hindi ba pamilyar si VP Sara sa mga duffel bags? Ngayon, Duterte lang talaga ang hindi nagnakaw. Oo naman. Duterte lang, VP Sara lang talaga hindi nagnakaw. Tatay niya umamin So, si VP Sara lang ang malinis. Diba? Malinis yan. Okay, wala maipipinta sa kanya. Pagdating sa nakawan, paglulustay, malinis yan. Diba? So, hindi ba pinapahid lang nila yung ginawa nila noon? Kung anong ginagawa nila, ipinapahid lang kay Pangulo. Dito sa kanya, hindi ba siya nadulas dito? Kasi ganito yung mga kaklir. Tignan mo I-analyze natin to. Tignan nyo Dito tayo.
na naman natin yung picture. Okay, ah? Ilabas na namin. BP Sara sa maleta issue, antayin natin tapos kunan natin ang picture. Kaya ulit ha, Antayin natin. Tapos ano yung aantayin? New story? Meron siyang inaasahan pang ibang maleta issue na naman. So, part siya ng paggawa ng kwento. Sa words niya lumalabas, mga clear eh. Ha? Meron dapat abangan eh. antayin natin. Tapos Yung mata niya ha, at yung bibig niya. Di ba? Sa body language niya, alam ng utak niya na may gagawin ulit na kwento. Additional maleta to. Ha? Tingnan niyo yung ngiti. antayin natin. Tapos kunan natin ang picture. Kunan natin ang picture. Tapos ilabas na naman natin yung pictures. Ilabas na naman natin. Okay? Hintayin natin. Kunan natin ang picture. Ilabas na naman natin. Tapat namin eh. Ilalabas nila yung additional picture. So it means, lumalabas, kasabot siya sa paggawa ng kwento na to. Tapos sasabihin ni Mike Defensor, walang kinalaman ng mga Duterte dito. Di ba? So may alam siya. Siya mismo umamin. Ha? Kahit drama queen to, napapaamin to madalas. Antayin natin. Tapos kunan natin ang picture. Tapos ilabas na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. May bagong maleta na lalabas. Part siya ng paggawa ng kwento na to, mga ka-clear. Hindi na pwedeng ikaila na DDS ang gumagawa niyan. Paano sabihin ni Atty. Baligo na walang alam si BP Sara? Alam niya na may lalabas ng mga ibang bagong mga maleta. Diba? So sabi ko maiksi ito, pero ang lakas ng laman, ang laki or malalim ang nilalaman ng mga salita niya. Gagawa na naman sila ng kwento, sisirain na naman ang Pangulo, tapos siya lang ang malinis. Diba? Considering now na malakas yung usapin tungkol sa impeachment. Kaya ilalayo ang issue ng korupsyon sa kanya at ibabaling sa kanyang mga kalaban. Dating speaker, si PBBM. Yun lang. Yun ang gawin niya. Diba? Yun yung point dito. Lumabas sa bibig niya na may plano pa silang maglabas muli ng bagong maleta. Yun yun. So, hindi pwede, sa akin my take, hindi niya makakaila na meron siyang alam dito. Kasi doon pa lang sa word niya, nung hindi masyadong pinapansin, di ba sabi niya, dapat natin suportahan itong mga matatapang na ex-military or ex-former Marines. Di ba? Sabi ng Taxi 11, Sara ang malinis kasi plano magpresidente. Yes. Kaya lahat, hindi daw niya pala nagpasin yung korupsyon, tapos lahat ng korupsyon nakapasok sa iba. Samantaling yung tatay niya, hindi nagpa-imbestiga tungkol sa korupsyon at umamin pang korap. Tapos ang dami pa niyang issue tungkol sa korupsyon, pero siya, malinis siya.